Tanghali tapat at walang awang pinapaso ng sikat ng araw ang buong Kamaynilaan. Ang ingay ng mga busina, ang sigaw ng mga naglalako sa bangketa, at ang mga sasakyang tila nag-uunahan sa bawat pulgada ng kalsada ay lumilikha ng isang magulong musika. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang dalagita na nakasuot ng puti at asul na uniporme ng pampublikong paaralan ang maingat na naglalakad sa kahabaan ng bangketa malapit sa isang istasyon ng EH sa EDSA. Ang pangalan niya ay Liana. Isang grade 12 student mula sa isang national high school sa Quezon City, kagagaling lang ni Liana sa kanyang review class para sa college entrance exams. Sa isang kamay ay hawak niya ang isang tote bag na puno ng mga libro, at sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang maliit na digital camera. Ito ang kamerang madalas niyang gamitin para sa mga dokumentasyon ng kanilang school paper. Miyembro siya ng journalism club, at sa araw na iyon, nagkataong gumagawa siya ng isang photo essay tungkol sa pag-uugali ng mga alagad ng batas sa mga pampublikong lugar. Simple lang ang kanyang layunin, ang maitala ang mga totoong interaksyon sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga otoridad. Ngunit hindi niya akalain na ang simpleng proyekto niya sa araw na iyon ay magiging isang malaking balita na babago sa tadhana ng maraming tao. Siksikan ng mga tao sa bangketa malapit sa sakayan. May mga nagtitinda ng banana queue at palamig. May mga empleyadong nagmamadaling humabol sa kanilang mga opisina, at may mga motorcycle taxi driver na nag-aabang ng kanilang mga pasahero. Sumilong si Liana sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, at sinubukan niyang buksan ang kanyang kamera nang walang nakakapansin. Sa kabilang bahagi ng bangketa, isang pulis na kumpleto sa uniforme ang nakatayo malapit sa isang maliit na police outpost. Matigas ang kanyang mukha, prominente ang kanyang panga, at tinatakpan ng itim na salamin ang kanyang mga mata. Sa kanyang nameplate, nakasulat, Yethzi Marco Vargas. Ang mga taong dumaraan ay tila umiiwas na mapalapit sa kanya. Kilala si Police Staff Sergeant Vargas bilang isang istrikto at masungit na pulis sa lugar na iyon. Madalas niyang sinisita ang mga street vendor na lumalagpas sa kanilang pwesto sa bangketa. Ngunit minsan, ang kanyang tono ay sobra sa pagiging bastos. Pinagmasdan siya ni Liana mula sa malayo. Inilipat niya sa video mode ang kamera, tinitigan ang maliit na screen habang iniisip, kung makakakuha ako ng isang tunay na interaksyon, magiging napakalakas ng isusulat ko. Pero kailangan kong mag-ingat, hindi ako pwedeng mahuli. Nangyari ang hindi inaasahan bandang 1:00 sa media ng hapon. Isang matandang babae na nagtutulak ng kariton ng prutas ang dumaan sa bangketa. Sumabit ang isang gulong ng kanyang kariton sa sirang semento, dahilan upang malaglag ang ilan sa kanyang mga paninda, mga mangga at bayabas na gumulong sa maruming sahig. Agad na sumigaw ng malakas si Yethzi Vargas na nakatayo hindi kalayuan. Hoy, Al! Ilang beses ko nang sinabi na bawal dumaan dito. Para sa mga naglalakad ito. Magaspang ang kanyang boses. Pautal-utal na sumagot ang matanda, pasensya na po, sir. Tatawid lang po sana ako. Masyado pong mainit. Dahilan ka pa. Araw-araw na lang ganito. Umalis ka na riyan kung ayaw mong tiketan pa kita. Nagsimulang mag-record si Liana. Nanginginig ang kamay na maihawak sa kamera, ngunit nanatiling nakatutok ang lente. Alam niyang mahalaga ang sandaling ito. Isang maliit na larawan ng kapangyarihang inaabuso. Subalit, biglang lumingon si Yethzi Vargas. Ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa direksyon ni Liana. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Sigaw niya. Nagulat si Liana ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Dadaan lang po, sir. Anong dadaan? Bakit bukas yung kamera mo? Ibinaba ni Liana ang kanyang kamera. Para po sa school project, sir. Anong school project? Nagre-record ka ng pulis? Akala mo ba pelikula to? Agad na tumahimik ang paligid. Ilang mga tao ang huminto at nanood. Sinubukan ni Liana na magpaliwanag, ngunit naubos na ang pasensya ni Yethzi Vargas. Mabilis siyang humakbang, hinablot ang strap ng kamera ni Liana, at sa isang di inaasahang kilos, sinipa niya ang bag na tumama sa binti ni Liana, dahilan upang siya ay mapasubsob sa bangketa. Ang lahat ng nakakita ay nabigla. Isang lalaking nakaupo sa kalapit na karinderya ang sumigaw, "Naku, sir, bata yan, wag niyo namang saktan."
Ngunit sinagot siya ni F. Vargas ng isa pang sigaw. Huwag kang makialam dito. Trabaho ko to. Sinubukang bumangon ni Liana, maputla ang kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng sakit at pagkabigla, napansin niya ang kanyang digital camera na nahulog sa gilid ng bangketa, naka-on pa rin. Ang pulang ilaw sa sulok ng screen ay marahang kumikislap. Napagtanto niya na ang lahat ng nangyari ay naitala. Sa loob-loob niya, naging determinado si Liana. Kapag kumalat ito, hindi na siya makakapang-abuso ng ganito. Ngunit hindi siya lumaban kaagad. Alam niyang maaaring maging delikado kung gagawa siya ng eksena. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang kamera, tinignan si F. Vargas ng walang emosyon at nagsimulang maglakad palayo habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Pagdating niya sa kanilang inuupahang apartment sa isang masikip na lugar sa Quezon City, sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Mila na may pag-aalala sa mukha. Anak, bakit ka umuuwi ni Kaika? Anong nangyari sa'yo? Nanahimik sandali si Liana bago ipinakita ang video sa kanyang ina. Tingnan niyo po, Nay. Sinipa po ako ng pulis kanina. Nanlaki ang mga mata ni Aling Mila habang pinapanood ang video at napalitan iyon ng galit. Diyos ko po. Ang tindi naman niya. Ano bang ginawa mong mali? Wala po, Nay. Kinukuhanan ko lang po siya habang sinisigawan niya yung matandang nagtitinda. Tapos ako po yung napagbalingan niya. Niyakap ni Aling Mila ang kanyang anak. Pumatak ang kanyang mga luha. Nagiging kakatwa na ang mundo, anak. Pero kailangan mong mag-ingat. Huwag kang basta-basta bumabangga sa mga may kapangyarihan. Tumango si Liana. Ngunit sa kanyang isipan, lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Binuksan niya ang kanyang laptop, kinopya ang file mula sa kamera, at nagsimulang magsulat ng isang maikling salaysay. Hindi niya alam kung paano maghain ng formal na reklamo, ngunit alam niya ang isang bagay, hindi dapat mawala ang video na ito. Kinabukasan sa paaralan, mainit ang pagtanggap kay Liana sa kanilang publication office. Agad siyang sinalubong ng kanyang kaibigang si Bea. Liana, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hirap ka pa ring maglakad? Bumuntong hininga si Liana at mahinang sumagot, sinipa ako ng pulis kahapon. Ano? Seryoso ka ba? Binuksan ni Liana ang kanyang laptop at ipinanood ang video sa kanyang mga kaibigan. Tumahimik ang lahat. Ang boses ni F. Vargas ay malinaw na maririnig, magaspang, galit, at nagtapos sa isang malakas na sigaw ng sipain niya ang bag. Napahawak si Bea sa kanyang bibig. Grabe, Liana. Kitang-kita lahat. Kailangan mong i-report to. Natatakot ako, sagot ni Liana. Paano kung ako pa ang balikan at palabasing may kasalanan? Ang kanilang journalism advisor na si Ginoong Cruz ay nagkataong pumasok sa silid. Nang makita niya ang seryosong mga mukha ng kanyang mga estudyante, lumapit siya. Anong meron dito? Nag-aalangang ipinakita ni Liana ang video. Matapos itong panoorin, nanahimik si Ginoong Cruz ng ilang segundo. Mabigat ito, Liana. Pero mahalaga rin ito. Mayroon kang matibay na ebidensya. Ano po ang dapat kong gawin, sir? Kung handa ka, tutulungan kitang magreklamo. Mayroon tayong Internal Affairs Service o VAS ng IS. Pero kailangan mong ihanda ang sarili mo dahil tiyak na imbestigahan ka rin nila. Tinitigan ni Liana ang screen ng laptop, nakita ang sarili sa video noong siya ay bumagsak. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Handa po ako, sir. Ayaw kong mangyari ito sa ibang tao. 2 araw ang lumipas, pumunta si Liana sa Camp Crame, sa tanggapan ng PIP Internal Affairs Service, kasama si Ginoong Cruz at ang kanyang ina. Doon, isinumite niya ang video bilang ebidensya sa kanyang reklamo. Ang opisyal na tumanggap ng kanyang ulat ay tila nagulat nang makita ang isang nagrereklamo na nakasuot pa ng uniforme ng high school. Ikaw ang nirereklamo mo ay pulis? Seryoso ka? Opo, sir. At ito po ang ebidensya. Pinanood nila ang video sa computer ng opisina. Biglang tumahimik ang buong silid, tanging ang tunog mula sa na-record na video ang maririnig na muling ipinapakita ang insidente sa bangketa. Pagkatapos, seryosong tiningnan ng opisyal si Liana. Salamat sa iyong katapangan na mag-ulat.
Napakahalaga ng ebidensyang ito. Aksyonan namin ito kaagad. Tumango si Liana. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya lubos na naniniwala na ang kanyang reklamo ay talagang mapoproseso. Marami na siyang narinig na mga kwento tungkol sa mga ulat ng mamamayan na nawala na lang na parang bula. Subalit, makalipas ang isang linggo, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Hindi malaman kung paano, ngunit isang bahagi ng video ang nagsimulang kumalat sa social media. Maaaring may nag-leak nito mula sa paaralan, o marahil ay may isang tao sa loob ng kampo. Walang nakakaalam kung sino. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, ang video ng pulis na naninipa ng isang estudyante sa bangketa ay naging viral sa buong Pilipinas. Ang hashtag na pulis na nanakit na estudyante ay naging trending sa Facebook at TikTok. Libo-libong komento ang bumuhos. Grabe naman tong pulis na to. May ganito pa pala talaga. Saludo ako sa dalagitang iyon. Ang tapang niyang magreklamo. Sana protektahan ang batang iyan. Huwag sanang ma-intimidate. Nataranta si Liana. Walang tigil ang pagtunog ng notifikasyon sa kanyang cellphone. Ilang mga mamamahayag ang nagsimulang mag-message sa kanya, nagtatanong tungkol sa buong kwento. Liana, ligtas ka ba? Tanong ni Bea sa isang chat. Hindi ko alam. Natatakot ako, baka hanapin ako ng pulis na yon. Sa kabilang banda, sinubukan siyang pakalmahin ni Ginoong Cruz. Huminahon ka, Liana. Sa ngayon, kailangan mong mag-ingat. Huwag ka munang lalabas ng mag-isa. Pero tandaan mo, nasa tamang landas ka. Tinitigan ni Liana ang screen ng kanyang telepono na puno ng mga komento ng suporta. Halo-halo ang kanyang nararamdaman, takot, ngunit may kasama ring ginhawa. Siguro ganito talaga gumagana ang katotohanan, bulong niya sa sarili. Hindi nagtagal ang pagresponde ng kapulisan. Ang National Capital Region Police Office, NFERPO, ay naglabas ng opisyal na pahayag sa isang press conference. Isang tagapagsalita ang maingat na nagsalita sa harap ng mga mamamahayag. Ikinalulungkot namin ang hindi propesyonal na pagkilos ng isa sa aming mga miyembro na naitala sa video na gumagamit ng dahas laban sa isang mag-aaral. Sa kasalukuyan, ang nasabing pulis ay nasa ilalim na ng investigasyon ng Internal Affairs Service. Ang pangalan ni si Vargas ay agad na naging sentro ng atensyon. Pinuntahan ng mga mamamahayag ang kanyang bahay, ngunit tumanggi siyang magpa-interview. Ayon sa mga ulat, pansamantala siyang inilipat sa isang administrative position habang hinihintay ang kanyang ethics hearing. Malaki ang pressure mula sa publiko. May mga lumabas pang karagdagang video, kung saan ilang mga residente sa lugar ang nagpapatotoo na madalas talagang maging magaspang ang pag-uugali ni Cesar Vargas. Samantala, nanatiling tahimik si Liana sa harap ng media. Pinili niyang huwag magpakita sa publiko at nagsulat lamang ng isang mensahe sa kanyang personal na social media account. Ang gusto ko lang ay tratuhin ang lahat ng may katarungan, anuman ang suot nilang uniforme. 3 linggo na ang lumipas mula nang maging viral ang video ni Liana sa buong Pilipinas. Ang kanyang buhay ay nagbago ng husto. Tuwing umaga, hindi na siya maaaring pumasok sa paaralan tulad ng dati. May mga mamamahayag na nag-aabang sa labas ng kanilang gate. May mga kapitbahay na nagbubulungan sa tuwing siya ay dumadaan. Ang ilan ay nagbibigay ng suporta, ngunit hindi rin kakaunti ang mga mapanuri. Ayan yung batang nanipa ng pulis. Hindi, siya yung batang sinipa ng pulis. Pareho na rin yun. Sikat na siya ngayon. Naku, mag-ingat yan, baka ipatawag ulit ng pulis. Nagkukunwari si Liana na hindi niya naririnig, ngunit sa loob-loob niya, tumatarak ang bawat salita. Isang hapon, pagka-uwi mula sa paaralan, isang opisyal mula sa VP ang dumating sa kanilang apartment. Magalang itong nagpakilala at nagpakita ng isang opisyal na sulat. Magandang hapon po. Mula po kami sa Internal Affairs Service. Ibig po naming ihatid itong summons para kay Binibining Liana bilang saksi sa administrative hearing ni Police Staff Sergeant Marco Vargas. Matagal na tinitigan ni Liana ang sulat. Hindi ito sorpresa, ngunit sapat na ito upang pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang ina na dahan-dahang tumango. Pumunta ka, anak. Huwag kang matakot. Magsasabi ka lang naman ng totoo.
Tumango si Liana. Ngunit kinagabihan, hindi siya makatulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naiisip na muli niyang makakaharap ang taong nanakit sa kanya. Dumating ang araw ng paglilitis. Ginanap ito sa isang internal hearing room sa Camp Crame. Simple lang ang silid, ngunit mabigat at tensyonado ang atmosfera. Sa dulo ng silid, 3 matataas na opisyal ang nakaupo bilang ethics committee. Dumating si Liana kasama si Ginoong Cruz at ang kanyang ina. Suot niya ang kanyang kumpletong uniforme, kabilang ang kanyang kulay abo na kurbata. Hindi pinayagan ang media sa loob, ngunit maraming mamamahayag ang naghihintay sa labas. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si F. Vargas na walang emosyon ang mukha. Mukha siyang mas matanda kaysa sa huling beses na nakita siya ni Liana. Medyo magulo ang kanyang buhok at pagod ang kanyang mga mata. Ang kanyang suot ay isang simpleng polo shirt na may tatak na under investigation. Sinimulan ng komite ang pagdinig. Binibining Liana, maaari mo bang isalaysay ang mga pangyayari na iyong naranasan noong ika-4 ng Agosto sa bangketa malapit sa istasyon ng IHI? Nanginginig ang boses ni Liana ngunit nanatiling matatag. Ikinuwento niya ang lahat mula simula hanggang wakas. Kung paano siya nagre-record, kung paano sinigawan ng pulis ang tindera, hanggang sa pagsipa nito sa bag na tumama sa kanya. Matapos siyang magsalita, tumahimik ang silid. Nagtanong ang isa sa mga miyembro ng komite, sa iyong palagay, ang kilos ba ng nasabing pulis ay lumabag sa tamang asal at etika ng kapulisan? Opo, sir. Dahil wala po akong ginagawang masama at hindi ko po siya pinagbantaan. Nagre-record lang po ako para sa aking tungkulin bilang isang mag-aaral. Yumuko si F. Vargas. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita. Nagkamali po ako, sir. Nadala po ako ng emosyon dahil sa bigat ng trabaho. Hindi ko po alam na nagre-record siya para sa school project. Seryoso siyang tiningnan ng komite. Ngunit sinipa mo ang isang estudyante. Mabibigyan ba iyon ng katwiran ng dahil lang sa bigat ng trabaho? Walang sagot. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Tumagal ng halos 2 oras ang pagdinig. Matapos magbigay ng pahayag ang lahat ng saksi, humingi ng oras ang komite para magdeliberate. Samantala, umupo si Liana sa isang bench sa labas kasama ang kanyang ina. Hindi nagtagal, dahan-dahang lumapit si F. Vargas. Ineng, mahina niyang sabi. Maingat siyang tiningnan ni Liana. Gusto kong humingi ng tawad. Galit ako noong araw na iyon, maraming problema sa pamilya, pero hindi ko dapat inilabas sa iyo ang galit ko. Pumatak ang luha ni Liana nang hindi niya mapigilan. Hindi po ako galit sa inyo, sir. Dismayado lang po ako. Dahil dapat po kayong nagpoprotekta, hindi nananakit. Matagal na yumuko si F. Vargas. Alam kong napakalaki ng pagkakamali ko. Si Aling Mila, na nakaupo sa tabi ni Liana, ay tumingin din sa lalaki. Pinapatawad ka na namin, Ginoo. Pero sana, hindi na maulit ang pangyayaring ito sa ibang bata. Tumango ang lalaki, namumula ang kanyang mga mata. Salamat po, Ginang. Pagkatapos maghintay ng halos 1 oras, bumalik ang komite sa hearing room. Tumayo ang lahat. Binasa ng pinuno ng komite ang desisyon sa isang matatag na boses. Matapos isaalang-alang ang lahat ng testimonya ng mga saksi at ang ebidensyang video recording, ay dinedeklara ng komite na si Police Staff Sergeant Marco Vargas ay napatunayang nagkasala ng matinding paglabag sa Code of Ethics ng Philippine National Police. Tumahimik ang lahat. Diretso ang tingin ni Liana. Dahil dito, ang nasasakdal ay pinapatawa ng parusang dismissal from service mula sa Philippine National Police. Ilang tao ang napabuntong hininga. Lalong yumuko si F. Vargas. Hindi siya tumutol, hindi umiyak, nanatili lamang siyang tahimik. Tinapos ng pinuno ang pagdinig. Ang sesyon ay idinedeklarang tapos na. Salamat sa saksi sa kanyang katapangan. Nanatiling nakaupo si Liana sa kanyang upuan. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, ginhawa, lungkot o pagmamalaki. Ang sigurado lang, nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa labas ng gusali, naghihintay na ang mga mamamahayag. Ngunit tumanggi si Liana na magbigay ng mahabang komento. Maikli lamang ang sinabi niya sa harap ng kamera, sana po matuto ang lahat mula rito.
Lahat tayo ay may karapatang irespeto, kahit sino pa man tayo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay muling nag-viral. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa trahedya, kundi dahil sa katatagan at sinseridad ng isang mag-aaral. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ang paaralan ni Liana ng isang sulat ng pagkilala mula sa Department of Education dahil sa kanyang katapangan na itaguyod ang katotohanan. Samantala, ang video ng kanyang interview ay ginamit na materyal sa ilang mga high school bilang halimbawa ng social ethics at katapangan ng kabataan. 3 buwan ang lumipas, nakatanggap si Liana ng balita mula sa isang mamamahayag na si Vargas ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang security guard sa isang pabrika sa Valenzuela. Isang hapon, nang walang paalam sa kanyang ina, pinuntahan ni Liana ang pabrikang iyon. Gusto niyang isara ang kabanatang ito ng mapayapa. Pagdating niya sa guardhouse, gulat siyang tiningnan ng lalaki. Liana. Opo, sir. Pasensya na po kung bigla akong dumating. Gusto ko lang po sanang ibigay ito. Inabot niya ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng pagkain at isang sobre. Ano ito? Sulat po ng pasasalamat. Dahil po naglakas loob kayong aminin ang pagkakamali ninyo noon. Dahan-dahang binuksan ni Vargas ang sobre. Naglalaman lamang ito ng isang pirasong papel na may sulat kamay. Ginoong Vargas, marami po akong natutunan sa nangyari. Natutunan ko na ang dahas ay hindi nakakatakot sa tao, nagdudulot lang ito ng sugat. Pero ang katapangan na umamin sa pagkakamali ang nagpapanumbalik sa ating pagkatao. Liana. Nagluha ang mga mata ni Vargas. Tumayo siya at kinamayan ang dalagita. Mabuti kang bata. Pasensya na kung natrauma ka dahil sa akin. Matagal ko na po kayong pinatawad, sir. Naghiwalay sila ng may kapayapaan. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang hangin sa Valenzuela ay tila gumaan para sa kanilang dalawa. Ang kwento ni Liana ay nagdulot ng mas malaking pagbabago kaysa sa kanyang inaasahan. Ilang buwan ang lumipas, naglabas ang Philippine National Police ng isang bagong memorandum tungkol sa pagsasanay sa public service ethics at emotion management para sa mga field officer. Isa sa mga case study na ginamit sa training ay ang kaso ng estudyante sa bangketa. Inanyayahan si Liana na magsalita sa isang seminar tungkol sa character education sa Quezon City Hall. Nagsalita siya sa harap ng mga guro at estudyante mula sa buong lungsod. Hindi po ako bayani, sabi niya sa entablado. Isa lang po akong ordinaryong tao na nagkataong maihawak na ebidensya at kaunting lakas ng loob. Pero kung lahat tayo ay magkakaroon ng tapang na labanan ang kahit pinakamaliit na inhustisya, ang bansa nating ito ay maaaring maging mas mabuti. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong hall. Si Ginoong Cruz, na nakaupo sa unahan, ay napayuko sa pagmamalaki. Pagkatapos ng akara, maraming estudyante ang lumapit sa kanya, nagpapapicture, humihingi ng payo. Ngunit mumiti lamang si Liana. Hindi niya naramdaman na espesyal siya. Ang gusto lang niya ay malaman ng lahat na ang pagtataguyod sa katotohanan ay hindi isang malaking gawain, kundi isang usapin ng puso. Isang taon ang lumipas, nakaupo si Liana sa isang bench sa parke malapit sa bangketang pinangyarihan ng lahat. Naroon pa rin ang puno ng akasya. Ngunit ang bangketa ay naayos na at malinis. Dala niya ang parehong kamera, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para i-record ang mga pulis, kundi para kunan ng litrato ang mga street vendor na nakangiti sa ilalim ng kanilang mga tolda. Ngayon ay nasa 2nd semestre na siya sa isang state university, kumukuha ng kursong komunikasyon. Ngunit sa loob niya, mayroon pa ring mga anino ng nakaraan. Minsan, kapag nakakakita siya ng mga pulis na nagpapatrolya sa gilid ng kalsada, sumisikip pa rin ang kanyang paghinga. Isang araw, habang papunta sa universidad sakay ng isang motorcycle taxi, huminto sila sa isang traffic light sa tapat ng Camp Crame. Sa bangketa sa kanan, isang grupo ng mga pulis ang nagmamando ng trapiko. Isa sa kanila ang sumigaw ng malakas sa isang driver na lumampas sa linya. Matigas ang boses nito, ngunit hindi na magaspang, mas propesyonal na. Ngunit para kay Liana, ang boses na iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Ang boses mula sa nakaraang hindi nawawala. Sandali siyang pumikit. Lumingon ang driver. Okay lang po kayo, ma'am?
Opo, kuya. Medyo nahilo lang po. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. 1 taon na ang nakalipas, ngunit minsan, bigla na lang bumabalik ang takot. Si Liana ay madalas na ngayong maimbitahan sa mga seminar. Sa maraming paaralan, kilala siya bilang estudyanteng nagtaguyod ng katarungan. Ngunit sa likod nito, madalas siyang nailang. Minsan sa isang event sa kanilang unibersidad, ipinakilala siya ng host ng may mahabang palakpakan. Narito si Liana Reyes, ang mag-aaral na naglakas loob na labanan ang inhustisya at gumawa ng malaking pagbabago. Magalang nang umiti si Liana. Ngunit sa kanyang isipan, bumulong siya, hindi ako bayani. Isa lang akong taong napasok sa isang sitwasyon na nagkataong na-record ng kamera. Pagkatapos ng akara, isang estudyante ang lumapit sa kanya. Ate Liana, saludo po ako sa inyo. Napag-initan na rin po ako ng pulis dati sa kalsada, pero natakot po akong magreklamo. Normal lang ang matakot, mahinang sagot ni Liana. Pero kung may ebidensya ka at mabuti ang intensyon mo, huwag kang manahimik. Humanap ka ng taong tutulong sa'yo. Minsan, kailangan ng katotohanan ng kasama para makatayo. Dahan-dahang tumango ang estudyante. Tiningnan siya ni Liana at napagtanto, kahit hindi niya itinuturing ang sarili na bayani, ang kanyang katapangan ay nagbigay ng espasyo para sa iba na magsalita. Isang hapon, nakatanggap si Liana ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Assalamualaikum. Si Liana ba ito? Ako ito, si Marco Vargas. Huminto sa pagbabasa si Liana. Ang pangalan ay agad na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi siya natakot, nagulat lamang. Maikli siyang sumagot. Waalaikum salam. Opo, yiye. Vargas. Bakit po? Gusto ko lang magpasalamat. Yung sulat na ibinigay mo sa akin dati, itinago ko. Ngayon, nagtatrabaho ako sa isang maliit na ampunan dito sa Bulacan. Marami akong natutunan sa nangyari. Paulit-ulit na binasa ni Liana ang mensahe. Sa loob niya, nakaramdam siya ng ginhawa. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot, kundi tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa iba na magbago. Salamat din po. Masaya po akong malaman na maayos na kayo. Kung may oras ka, dalaw ka rito. Gustong-gusto ng mga bata na makarinig ng mga kwento tungkol sa katapangan. Napangiti si Liana. Kakatwa talaga ang mundo. Ang taong dating nagpabagsak sa kanya ay siya ngayong nag-aanyaya sa kanya na magbigay ng inspirasyon. Ilang linggo ang lumipas, talagang dumalaw si Liana. Simple lang ang ampunan, may mga pader na kulay asul na nasa isang makitid na eskinita malapit sa palengke. Ang mga bata ay nagtatakbuhan at nagtatawanan, tinatawag si Vargas na Kuya Marco. Nang makita ni Liana na dumarating, umiti ang lalaki ng may kabaitan. Mas payapa na ang kanyang anyo kaysa 1 taon na ang nakalipas. Maayos ang kanyang buhok at mas malusog ang kanyang pangangatawan. Salamat sa pagdating. Gusto ng mga bata na marinig kang magkwento. Ano pong ikukwento ko? Kwento kung paano ka naging matapang noon. Pero huwag mo silang takutin sa mga pulis, ha? Napatawa ng bahagya si Liana. Huwag po kayong mag-alala, sir. Magagandang bagay po ang ikukwento ko. Umupo siya sa harap ng mga bata, nagsalay sa isa-isang malumanay na tono. Hindi tungkol sa karahasan, kundi tungkol sa katapatan, tungkol sa pagiging matapang na magsalita kapag nasasaktan. Kapag may nakita kayong mali, huwag agad magalit. Pero huwag din manahimik. Humanap ng mabuting paraan para ayusin ito. Dahil ang katapangan ay hindi lang tungkol sa paglaban, kundi tungkol din sa pagpapatawad. Pumalakpak ang mga bata. Mula sa malayo, nanonood si Vargas, medyo nagluluha ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang dalagitang dati niyang biktima ay tumutulong na ngayon na paghilumin ang sarili niyang mga sugat. 2 taon matapos ang insidente, nagdaos ang pamahalaang lungsod ng Quezon City ng isang araw ng etika sa serbisyo publiko. Inimbitahan si Liana na magbigay ng talumpati bilang kinatawan ng mga kabataan. Puno ang City Hall ng mga opisyal, pulis, estudyante at ordinaryong mamamayan.
Sa hanay ng mga upuan sa harapan, napansin ni Liana ang ilang mga batang pulis na seryosong nakaupo at nagsusulat ng bawat salita ng mga tagapagsalita. Nang siya na ang aanunsyo, tumayo si Liana sa podium at tiningnan ang buong silid. 2 taon na po ang nakalipas, nakatayo ako sa isang bangketa habang tinitiis ang sakit at takot. Ngayon, nakatayo ako rito hindi para manisi, kundi para ipaalala sa ating lahat na tayo ay tao. Pwede tayong magalit, pwede tayong magkamali. Pero kapag ang kapangyarihan ay ginamit ng walang pakikiramay, ang tutubo ay hindi respeto, kundi takot. At ang isang bansang ang mga mamamayan ay takot sa kanilang mga tagapagtanggol, ay hindi isang malusog na bansa. Tumahimik ang silid at sinundan ito ng mahabang palakpakan. Maging ang ilang mga batang pulis ay tumayo at nagbigay ng isang maliit na saludo. Magalang na yumuko si Liana. Alam niyang hindi lahat ng alagad ng batas ay masama, ngunit alam din niya na ang malalaking pagbabago ay madalas na nagsisimula sa maliliit na pangyayari, tulad ng isang hakbang sa isang mainit na bangketa, 2 taon na ang nakalipas. Isang weekend, isinama ni Liana ang kanyang ina na umuwi sa kanilang probinsya sa Batangas. Matagal na silang hindi nakakauwi dahil sa abalang buhay sa Maynila. Sa kanilang simpleng bahay doon, umupo si Liana sa beranda habang pinagmamasdan ang langit sa dapit hapon. Nay, ngayon ko lang napagtanto, lahat ng nangyari noon ay nagpatatag sa akin. Anak, nagbibigay ang Diyos ng pagsubok hindi para ibagsak tayo, kundi para palakasin tayo. Pero natatakot din po ako, Nay. Paano kung ang maaalala lang sa akin ng mga tao ay dahil sinipa ako ng pulis at hindi dahil sa ipinaglaban ko? Ngumiti si Aling Mila. Maaaring alalahanin ng mga tao ang pangyayari, pero ang mas mahalaga ay kung paano mo ito tinugunan. Ipinakita mo kung paano lumaban sa mabuting paraan. Iyon ang nagturo sa mga tao. Matagal na tinitigan ni Liana ang kanyang ina. Pumatak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ilang buwan matapos ang akara sa City Hall, nakatanggap si Liana ng isang sulat sa koreo. Isang maayos na sulat kamay sa isang papel na may letterhead ng kapulisan. Assalamualaikum, Ate Liana. Ako po ay isang bagong pulis. Nabasa ko po ang kwento ninyo noong aming ethics training. Noong una, nahiya po ako dahil akala ko dati, ang mga sibilyan ay mahilig lang humanap ng mali sa amin. Pero matapos kong mabasa ang kwento ninyo, napagtanto ko na kailangan ng mga tao na protektahan, hindi katakutan. Salamat po sa pagtuturo sa amin. Pangako po, magiging pulis ako na mag-aalaga sa tao, hindi mananakit. Gumagalang, Patrolman Raka. Matagal na tinitigan ni Liana ang sulat. Umiti siya at idinikit ito sa pader ng kanyang kwarto. Kung isang tao lang ang nagbago dahil sa kwentong ito, ibig sabihin, hindi na sayang ang lahat, bulong niya. 3 taon matapos ang insidente, nagtapos si Liana sa kolehiyo. Ang kanyang libro, Ang Bangketang Nagturo sa Akin na Maging Matapang, ay naging bahagi na ng kurikulum sa maraming paaralan. Hindi na siya ang batang babae na may nanginginig na kamera. Isa na siyang dalaga na may matatag na boses. At sa tuwing dumadaan siya sa bangketang iyon sa EDSA, hindi na sakit ang kanyang nararamdaman, kundi pasasalamat dahil sa isang mainit at magulong hapon, natagpuan niya